Di po ito kahabaan. Pero ano ang matututunan natin sa buhay ni na Samson and Delilah? Magandang umaga. Sandali lang po ito, promise. Unang-una po, Samson was deceived by a very beautiful woman named Delilah. So, ang makikita po natin dito is yung mga sikreto na pang Diyos o pang Panginoon lang na ito ay kanyang iginawad sa kanya, hindi ba, bago siya ipanganak. Alam niyo po niya si Samson, isa pong Nazarite. Pag sinabing Nazarite, hindi iinom ng alak, hindi magpapaputol ng buhok. Pero ang pinaka basihan ng pagiging Nazarite niya o Nazarene o Nazareno ay ang hindi magpaputol ng buhok. Okay? Sapagkat pag pinaputol niya ang buhok niya, sabi nga nila, maaalis ang kanyang kalakasan. Pero ang problema po nito was this. Kinukulit siya ng isang babaeng nagngangalang Delilah. Si Delilah po ay taga Zorek. Isa po siya napakagandang babae. Ako naniniwala po ako maski yung pinakamagandang mga artista ngayon dito, pag samasamahin naman, walang papantay sa ganda nitong si Delilah. Ayon sa mga scholars, isa si Delilah sa pinakamagandang babaeng nabuhay sa balat ng lupa. At siya po ang may kamandag ng kagandahan, ano? At siya po ay mapanlin lang. Kaya itong si Samson ay nabihag nitong napakagandang babaeng ito. Probably around 18 years old, itong si Delilah. Siyempre, sila bang di maaakit sa kagandahan na yan? At yung sikreto, ito nakakalungkot. Yung mga bagay na pang Diyos, yung mga bagay na ipinangako ng Diyos sa kanya, na siya ibibigyan ng kalakasan. Kasi po si Samson ay isa pong hukom. Tandaan po natin, pag sinabing hukom, siya po ang itinalaga ng Panginoon upang, pangunahan ng bansang Israel. Pero dahil sa isang kamandag ng babaeng napakaganda na si Delilah, nakalimutan niya ang kanyang tungkulin. Ito po ang Old Testament. Sa Old Testament, pagka ikaw ay sumunod sa Diyos, pagpapalain ka. Pero may application din ba ito sa New Covenant? Meron po. Hindi nga rin po ukol sa pagsunod, pero sa isip po natin. Mamaya papaliwanag natin. Itong si Samson po ay na-deceive. Nung una, ayaw niyang sabihin, di ba? Nilinlangan niya itong si Delilah for how many times? 2 beses. Pero nung pangatlo, anong ginawa niya? Binanggit niya na, ever since I was a little kid, hindi ako naputulan ng buhok, sabi niya. Pero, kapag pinutol ang aking buhok, iiwanan ako ng aking kalakasan, sabi niya. At nasabi ng Biblia, naramdaman ni Delilah na nagsasabi na siya ng totoo sa pagkakataong ito. And the rest was history. Delilah called the Philistines and cut off his hair. At siya po ay binihag. Binulag pa ang kanyang mga mata. Nakita niyo po nangyari? Binulag ang kanyang mga mata at siya po ay kinulong, ginawa nilang bihag. Until isang araw dumating yung pagdiriwang ng kanilang Diyos-Diyosan na si Dagon. Ito nga po ay kanilang ipagdiriwang yung Diyos-Diyosan na si Dagon. Naniniwala po ang marami na si Dagon, ang itsura nito para siyang dog, para siyang aso na malaki na aso, para siyang big dog na malaking asong ang tawag dito? Naka-display. Alam niyo mga altar ngayon parang gano'n. Kaya lang aso na gano'n, na kulay tanso. Malaki po yun. At itong si Dagon, sabi ng mga ibang Bible scholars, ito pong si Dagon ay kasing laki ng templo. Ganun po kalaki si Dagon. Malaki yung yung imahin na yan. So, talagang sinasamba nila yan, no? At nung magkakaroon sila ng pagdiriwang kay Dagon, sabi nila, ilabas naman natin ang ating kaaway at nang mapagtripan natin. Nahulog siya, itong sabi ng iba, nahulog siya sa ating mga kamay dahil sa kamay ng isang babae, si Delilah. Ngayon. So the rest was history. Alam naman natin ang nangyari. Nung marinig ni Samson na meron palang 2 haligi, yung bulwagan na yon, yung malaking lugar na yon, templo. Sabi niya dun sa bata, halika iho, ihatid mo nga ako dito sa 2 haliging bato. At pag naihatid mo ko, umalis ka na, lumabas ka na ng templong ito. At alam niyo, sabi ni Samson, Panginoon, for the very last time. Sabi niya gano'n, Lord, for the very last time,
Give me back my strength and let me die with my enemies. Let me die with the Philistines. One more chance. And the Lord gave him that one more chance. At siya po ay namatay sa pamamagitan ng pagguho niya mismo sa templo na kinalalagyan ng 3,000 Pilisteo at Pilistea. Patay silang lahat, including Samson and Delilah. Patay din si Delilah, nandun siya, natural. Ano pong makikita nating lesson dito sa kwentong malungkot na ito? Unang-una, under the new covenant, maski mainit ka pa sa Panginoon, meron pa rin distraction. Either love life, halimbawa, Kristiyano kang mainit, magpapadala si Satan ng hindi mananampalataya na babae o lalaki na gwapo o maganda para i-distract ka. Problema yan nung isang kasamahan namin dati. Dati lagi siyang nag-a-attend ng mga Bible studies sa amin. Then nakakilala siya ng isang babae na maganda, parang hindi na siya nag-a-attend. At nawindang po ang buhay niya. Ngayon, ang tanong ko lang, totoo kayang tumanggap siya sa iyo, Lord? Baka hindi. Diba? Kasi kung totoong tumanggap naman yung taong yun, itong sasabihin ko sa inyo, may distraction man, nandoon pa rin. Pangalawang matututunan natin sa buhay ni Samson, hindi nawawala ang salvation. Sa Old Testament, parang nawawala, o talagang nawawala ang salvation ng Old Testament. Pero nakita po ninyo, nung tumawag po si Samson kay Lord, binigay ni Lord yung pinagdasal niya. Nasa nabigyan siya ng muling pagkakataon, mamatay sa mga Pilisteo at mga Pilistea. Nangyari po yan. Ginuho niya yung templo, and sabi ng Biblia, at mas marami siyang napatay sa araw mismo ng kanyang kamatayan kaysa noong araw nung nabubuhay pa siya bilang hukom ng Israel. Ang hukom, ano po bang hukom? Ang hukom po ay hindi mga hari, pero itinalaga ng Diyos na mamuno sa bansang Israel. Ganun po yan. Di ba? Hukom siya. Pero ang problema sa mga Israelita, humingi ng hari sa Diyos. Ayaw ng Panginoon na bigyan sila ng hari. Kung tutuusin po, ayaw ng Panginoon na bigyan sila ng hari. Pero humiling sila ng hari. Kaya ang binigay na hari sa kanila si Saul, disaster po. Pero unfortunately, that's not our topic for today. Punta po tayo sa pangatlong punto. Ano pong matututunan natin dito? Matututunan natin, point number 3 is, sa bandang huli, si Jesus lang ang kailangan natin. Kaya may kanta yung Hillsong, Jesus, you're all I need. Malamang si Samson sa kanya pong pagkakapiit bilang bulag, bilang pinagtritripan doon sa dungeon bago siya iakyat doon para pagtripan, bago siya mamatay. Napagtanto niya na ang Panginoong Jesus lang ang tanging kailangan niya. Hindi ang anuman, kasi nalinlang siya kasi malakas siya, matipuno, magwapo siya, gusto siya ng mga babae. So nalinlang siya ng kanyang kakisigan, kagwapuhan, at kakayanan. Nakalimutan niya na yung kanyang kakayanan ay galing sa Diyos. Meron po akong lilinawin po sa inyo. Nung ako po'y bata, especially sa mga Bible schools, sa mga mga Sunday schools, we were being taught na yung kalakasan daw ni Samson nasa buhok niya. Ngayon, i-review ko po yan, mali po yan. Ang kalakasan po ni Samson wala sa buhok niya, kundi na kay Lord Jesus Christ. Amen. Yung buhok lang niya ang palatandaan na siya ay Nazareno, siya ay Nazarite. Hanggang doon lang po yun. Anything than that, I don't think so, na meron pa pong ibang kaakibat yan na explanation. Only Jesus alone is the strength of this man, Samson. So, ang makikita po natin dito ngayon ay nalinlang siya ni Delilah. Si Delilah ay napakagandang babae. Walang katulad ang kagandahan nito ayon sa mga Bible scholars. Kung nababanggit ang pangalan ni Delilah, maganda talaga. Kaya lang ang problema, itong mga maganda, itong magagwapo, ang ginagamit talaga ng demonyo para linlangin ang mga Kristiyano. Tahasang po po yung sasabihin at babanggitin. May kasamahan kaming ganyan dati. Sinasabi ko na po at ito po ay nalinlang. No? Hindi ko po alam ano na po nangyari. Hindi na po nagpatuloy sa gawain ng Lord. Hindi ko nga po alam in the first place, believer nga ba or what? Mas pinili niya yon. Ako, maraming distraction. Lalo na po ngayon malapit ng rapture. Maraming distraction sa daigdig na ito. Kaya bilang mga believers, alam naman natin we are forgiven. We were forgiven once for all time by the blood of the Lamb, the Lord Jesus Christ. Kaya tayo po ay malaya na. Pero ingatan pa rin natin ang mga
pangyayari sa ating isipan sapagkat sa isipan dyan umaatake ang diablo. Hindi na po tayo maaatake ng diablo physically at sa puso natin sapagkat Jesus lives in the inside of us. Pero yung mind po natin, nandyan po, yung sa isip natin, dyan siya umaatake sa isip. Amen? Pero kung magfo-focus ka kay Jesus, alam mo na si Jesus lang ang focus mo, alam mo na si Jesus lang ang kailangan mo, tulad ng kanta ng Hillsong, Jesus, you're all I need. Alam mo yan na si Jesus lang ang kailangan mo, hindi ka madidistract ng diablo. Bye-bye.